Ang alamat ng durian. Sa isang liblib na baryo, may isang matandang lalaki na kilala sa pagiging masungit at mapag-isa. Ang kanyang pangalan ay Tandang Doreng, isang taong iniiwasan ng lahat. Si Tandang Doreng ay may matigas na ugali at hindi marunong makisama sa iba. Madalas siyang magalit at magsalita ng masasakit sa kapwa. Pinili niyang mamuhay na mag-isa at iwasan ng mga tao sa baryo. Dahil dito, wala siyang naging kaibigan. Kapag may mga batang dumaraan, agad niya itong pinapalis. Hindi niya gusto ang ingay at saya sa kanyang paligid. May mga taong nais tumulong sa kanya ngunit palagi niya itong tinatanggihan. Hindi niya pinahahalagahan ang kabutihan ng iba. Sa likod ng kanyang bahay ay may lupain na kanyang inaalagaan. Dito siya kumukuha ng kanyang pagkain araw-araw. Habang tumatagal, siya ay tumatanda at nanghihina. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ugali. Isang araw, siya ay nagkasakit at walang tumulong sa kanya. Iniwasan siya ng mga tao dahil sa kanyang ugali. Sa kanyang kahinaan, nagsimula siyang magsisi sa kanyang mga nagawa. Naalala niya ang lahat ng taong kanyang itinaboy. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang hiling. Nais niyang maging kapaki-pakinabang kahit siya ay wala na. Kalaunan, pumanaw si Tandang Doreng ng nag-iisa. Tahimik ang kanyang paglisan sa mundo. Inilibing siya sa likod ng kanyang bahay. Kaunti lamang ang dumalo sa kanyang libing. Paglipas ng panahon, may tumubong halaman sa kanyang libingan. Ito ay lumaki at naging isang malaking puno. Nagbunga ito ng kakaibang prutas na may matitinik na balat. Ito ang kauna-unahang durian. Natatakot ang mga tao sa matutulis nitong tinik. Hindi nila agad ito nilapitan. Ngunit nang buksan nila ito, may natuklasan silang kakaiba. Sa loob ay may malambot at mabangong laman. Nang kanilang tikman, nagulat sila sa sarap nito. Ito ay kabaligtaran ng panlabas nitong anyo. Naunawaan nila na ang prutas ay sumasalamin kay Tandang Doreng. Matigas sa labas ngunit may kabutihan sa loob. Ang panlabas na anyo ay hindi sukatan ng tunay na pagkatao. Ang kabutihan ay matatagpuan sa puso. At mula noon, ang durian ay naging paalala na ang panlabas na anyo ay hindi sukatan ng tunay na pagkatao. Dahil tulad ni Tandang Doreng, may kabutihang nakatago sa puso na naghihintay lamang na makita. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, suportahan mo ang munting channel na Ramibel. Follow mo ako para sa mas marami pang alamat at kwentong may aral na tiyak tatatak sa puso mo.